Mayong buntag sa tanan. Karon ang ika-20 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Maghapit na gyud mga igsuon, no? 14 na lang ka Domingo, mahuman na ang ordinary time. Og magsugod na sad ta og gitawag nato nga Advent. Ang atong tema karon gitawag kita sa pag-ila sa mga buhat sa Dios niini nga panahon karon. We are called to discern the works of God in this present time. How do we discern God in our time today? Giunsa man nato pag-ila sa Dios sa atong panahon karon. Makaingon pa ba ta nga ang Dios nagapamuhat sa atong taliwala niini nga panahon? Can we still say that God is working in us in our time today? Sa atong ebanghelyo gibadlong ni Kristo ang mga tigpakaaron ingnon nga mga tao. Tungod kay matud pa ni Kristo makamaumo mo ila or maghatag og kahulugan no sa panahon kung kanus amo ulan, kanus amo init, pinaagi lang sa pagtan-aw sa mga timaan or mga timailhan nga muulan or muinit. Kabalog interpret sila ana. Even kita, kabalo ta mag-interpret. Mutan-aw tas langit, pag itom gani na, sure bull, ulan. Pag tin-aw po kayo, hayag gida kayo, walay ulan. Kabalo ta mo interpret, ana. Pero ang concern ni Ginoong Jesucristo is this, because they cannot discern that the Lord is working in their midst. Dilit nila, or wala nila mailhi, nga ang Ginoo mismo, nga ilang gipaabot sa dugay nga panahon, naa na sa ilang atubangan nagapamuhat sa ila. Okay? That's why Jesus rebuked the hypocrites. Sige siya, mga tigpakaron ingnon. Okay? You know how to interpret the signs, no? But wala ninyo ma-recognize ang mga nahitabo nini nga panahon during His time. Pangutana, was there a time in your life that you did not feel the Lord working in you? Naabay panahon sa inyong kinabuhi nga nakaingon mo or nabati ninyo nga wa naman namuhat ang Ginoo? Na ba mo experience nga na? I'm sure na kay muagi ta tanan so ingana nga experience mo nang gitawag nga mga tinghuwaw nga mga panahon sa Kristohanon. Tinghuwaw kay nang liki man uga kayo, no? Sometimes we feel nga, Lord, murag nilayo lagi ka, no? Or Lord, murag kaniadto lagi kung maghatag ko sa akong tithes and offering, murag paspas mang panalangin pero murag nagkadugay, murag hinay naman, Lord. Asa man dapit na nabukog, dapit na barahan. Murag gripo ba? Ala, tugos ka kusog, mangbuto. Murag pagkadugayan, murag nihinay man. Wa lagi ni buto na, pero nihinay po ng agas. Say, ingana ba ito pamati sa Ginoo nga Lord, murag maayo kay kagat dato may aging simana, pero karon murag wala lagi kas mood. No? Sometimes we are so fond in asking God for signs. Usahay, kanang ganahan gid kay ta nga mangayo sa Ginoo og mga signs, no, mga timaan. Lord, tagay ko na kog sign bi nga kuan nga kani nga kurso akong kuhaon ana mga estudyante ba. Lord, tagay ko na ko og sign nga mao gid nga tawo akong maminyuan. Kung iya kong halukan, mao na gid ni Lord. Yahay ba? No. Katawa mga babae diri. Nang halukan siguro niya. Sa baka, Lord, tagay kog sign Ginoo nga mauna gid nga trabaho imong gihatag sa ako. Di ba? Kasi ganahan kita sa Ginoo mangayo og mga signs ba? Kay nganuman, we ask signs in order to give ourselves assurance that He will do something for us and in us. Okay? Ibig na si Roger, agree yun. Say mga tag mga timaan sa Ginoo tungod kay gusto nato i-assure atong kaugalingon ba nga
Murag garantiya ba nga, Lord, kung tagaan ko nimog sign, but pasabot, naa jud ka, tinuod gid ka. Mamuhat jud ka, di ba? Well, it's true, Sometimes God will honor our request. Hihatag sa Ginoo nga atong gipangayo. Tagaan ta niya mga timaan. Tagaan ta sa Ginoo mga signs nga atong gipangayo saya. In fact, most of the time, God honors katong atong gipangayo gid mismo nga mga sign. Kung unsa gitong atong gibungad sa Ginoo, matoy ihatag po niya sometimes. But He wants us to trust Him using our faith. Apan gusto sa Ginoo nga gamito nato ang atong pagtuo sa pagsalig niya. Okay? Rather than asking for tangible signs. Gusto sa Ginoo gamito nato ang atong pagtuo kaysa kanang manghayo ta og timaan, kanang mga timaan bitaw nga makita nato, mahawiran, madungog, makita. God wants us to be assured only by Him with our faith. Gusto sa Ginoo nga makabaton ta og kasiguruhan, pinaagi lamang kaniya o gamit ang atong pagtuo. Wala na ilain pa. The reason Jesus rebuked the hypocrites is because dali nila mailhan ang mga kahulugan sa mga butang. Dali nila mailhan kung unsa ang kahulugan sa mga nangahitabo sa ilang palibot, but they cannot recognize Jesus as the Son of God. Di na mailan si Kristo nga siya ang anak sa Diyos. O nga ang mga butang nga iyang gipanghimo are more than enough proof and to prove that He is God. Ba? Si Kristo, sa gihimo ni Kristo, nag-ayos mga masakiton. Never na nangahitabo sa ilang panahon. Pamabot si Kristo, ang butan nakakita, ang bakol nakalakaw, ang patay nabuhi, ang mga yawa, mukirig, uguban pa, ang mga sanglahon na ngaulian, ang hilanat na ulian, uguban pa, ng mga milagro ang ipakita ni Kristo sa kanila. But, wa gyapon sila kaila. In fact, daghan hinoon ang mga accusation, ang mga pasangil nila kang Kristo. Na si Kristo ay ang gahom gikan kang Beelzebul. Si Kristo kanang blasphemy ang iyang gihimo, pagbutang-butang. Especially from the religious people. Okay? The Pharisees, the Sadducees. Nagpaabot sila sa Messiah. Pero wala sila makarecognize nga ang gipaabot nila, nana silang tungod. Kaya lahi man gud ang ilahang nasa ilang una-una nga Mesiyas. Ang ilang Mesiyas nga nasa ilang una-una, perting layo ara sa ilang gi-expect. Mo na nga pag-proclaim ni Kristo nga siya ang anak sa Dios, murag way mutuo sa iya. Motong ang atong in verse 49 sa atong gospel yung si Kristo, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan. Wala ko mianhi aron pagpakigdait ko Nianhi daw siya aron pagbahin-bahin. Bahinon ang mga kanding ug ang mga karnero. Bahinon ang mga maayo ug ang daotan. Bahinon ang mga magtotoo ug dili magtotoo. Ang mga kanding dito na sa palapay paingon, kapader gina. Sigurado gina ay gini na nagilaog sa iya. Saban mo na. Diba? Ang mga karnero, kang Kristo na. Para na ba sa atong icon na wala tao man na, pero normally sheep na ginakugos. Diba? We should not be a people relying on signs and wonders. Rather, we should be a people of faith. Amen ba? Mahimo unta tang katawhan sa pagtuo. Dili nang katawhan nga nagsalig sa mga signs, sa mga timaan, sa mga ebidensya. Kung nakadumdum mo sa atong gospel reading last Sunday, our bishop taught us about faith. And today, it's still connected with that gospel about faith.
Mga igsoon, kung tinuod ka nga Kristohanon, maantigo ka mosalig sa Ginoo. Gamit imong pagtuo. Dili ka pwede mo ingon nga nituo ka Ginoo, pero dili po ka mosalig niya. Unsa man na? Kinahanglan gyud nga naagi tay pagtuo sa iya kay mao bitaw nga nituo ta sa iya kay nagsalig ta niya. Again, we should be a people of faith. A generation of faith-filled believers. No? Ang atong panahon karon, unsa man nga panahon karon? Puno pa ba ni Kristohanon? O puno na ni yawanon pod ni? Mga tao karon nga panahon, di na mo tuo Ginoo. Di na mo salig sa Ginoo. Magsalig na sa ilang kaugalingon nga abilidad, kapasidad, kwarta, mga kabtangan, kahibalo. No? What's happening to us? Naunsa naman ang atong panahon karon? Ang atong mga anak, wa na nagkadimao. Di na manululog simbahan, di na mo simba, di na mo ampo. Imbitaron ni mo youth fellowship, lupig payawa, maglikay-likay. No? Agdahon ni mo mga lagad, di pod. Okay? Mga naong kwarta, sige ragkayod. No? Naunsa naman ta? Gipasagdan na ito atong pagtuo. We should trust and recognize that God continues to work in us even today. Mga igsoon, you have to know nga, bisan karon nga panahon, nagapamuhat gihapon ng Ginoo. Even in your life, sa inyong kinabuhi, bisag usahay, dili niyo mabati. Pero the question is, kinahanglan ba day mabati nato? If you have faith, kung tinuod nga naa kay pagtuo sa Ginoo, kinahanglan ba gyud nga physically makita pa nimo, mabati pa nimo nga namuhat ang Ginoo? No. Kaya unsay definition sa pagtuo, okay? Hebrews 11:1. Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Take note of the word, not yet seen. Wala nimo makita. Faith is about things nga dili na to makita. But yet, we continue to believe on it. Padayon ta nga nagatuo. Ang Diyos, nakita ba nato? Kita mo physically sa Ginoo? Wala. Kasi nakita ninyo. Ha? Ang ostya o ang bino, maura na yung nakita. But we believe that Jesus is present in the Holy Eucharist. Nga ang ostya, nga ingana ra kadako, mao na ang iyang lawas. Ang bino, nga Carlo Rossi, mapalit sa Steve, mao na ang iyang tinuod nga dugo. Sige, how are we going to believe that kung wa tay pagtuo? Sometimes, dagan mga pangutana sa atong hunahuna because we confuse ourselves kay kulang tag pagtuo. No? Kung naa manggalit tay pagtuo, it's not even genuine or authentic faith. Okay? That's why in our second reading in Hebrews chapter 12 verse 2, to look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith, ang tighingpit sa atong pagtuo. Take note, ang gisandigan og kahingpitan sa atong pagtuo. Unsaon pagpahingpit o pagpasandig sa atong pagtuo sa Ginoo, mututok ta niya. That's the only thing. There are things in life that we are not in control. Nay mga butang sa atong kinabuhi nga dili nato kontrolado. Unsa may atong himuon na? Magyaw-yaw na lang ta? Magsige na lang ta og pasangil sa uban? Or rather, we should believe and trust on the promises of God. Or musalig ta o mutuo sa mga saad sa Ginoo. Okay?
Having faith is not being delusional, mga igsoon, ha? Faith will not make us delusional nga mura ta mag-hallucinate sa mga butang nga wala diha. No? Faith is that firm believing that God exists, that God works, and God is faithful. Bisag wa ta kakita niya. Amen ba? God is the same yesterday, today, and forever. Ato nang mabasa sa Hebrews 13, chapter 13, verse 8. Ang Diyos mao gihapon kaniadto karon ug ugma. God did not and will not change. Wala mausab ug dili mausab ang Diyos. Another question, can we recognize His powerful and loving presence in our midst, even if there are no signs for us to see? Kung ang Diyos parehas kaniadto karon og ugma, makaila ba ta sa iyang presensya bisag walay mga timaan nga atong makita? Okay? Can we believe that every time we go to the sacrament of confession, it is not the actual priest that is giving absolution, but it is Christ through that priest ang nagpasaylo kanato? No? Muna madlok tag pangumpisal. Kaya nga naman, kaya abi man nato, ay kailara ba di si Father nako? Nga naman, wa man kay pagtuo, nga gipasaylo ka, mana ang ending, sa kung saan ni mo balik-balik pangumpisal, sige lag-condemn sa imong galingon, because you did not believe. No? Dagan imong mga pagduda ba? That's why every time you line up for communion, to receive communion, usisahon pa nimo, be, lami, wala, may, ustyara man, kanang tabang man. Nasa'y pagwain bitaw, no? Magkaguba pa itong dagway. No? Again, because we do not believe, we don't have that firm belief and trust. That's why we have to recognize His presence karon nga panahon. No? In moments in your life wherein makaingon ka nga wala nimo nabati ang Ginoo, but the reality is God is working and continues to work in you. Sa mga panahon nga makaingon ka nga wala na namuhat ang Ginoo sa akong kinabuhi, ang tinuod mauni, ang Ginoo nagapamuhat og padayon nga namuhat diha kanimo. Okay? James chapter 1 verse 6, no? He who began the good work in us will be faithful to complete it. Ang Dios nga matinud-anon nga nagsugod sa maayong buhat dinhi kanato, matinud-anon usab nga muhuman or mutapos niini. Mga igsoon, we are a work in progress. Pero kamulo pa ta gitrabaho sa Ginoo, o nahuman ang Ginoo nato. Apan mauni ang maayong balita. Kay ang Ginoo dili sama sa kanang uban bitang nga agtrabaho, unya pag dili na pabalihon agbiyaan ang trabaho, dili ang Ginoo ingana. Ako kaulit ko na nang inana nga style. Sa panahon nga way trabaho, nangitag trabaho, naluoy ka, patrabaho nimo. Unya biyaan nimong trabaho. Ang gipatrabaho, wa na human. Kay na overdraft na sa Sigig Valley. Nung kasapot nga ingana. Pero ang Ginoo mga igsoon dili ingana klase nga manarbaho ang Ginoo sa ato. Kay iya ging humanon ang iyang trabaho nga iyang gisugdan kanat dinhi kanato. He will be faithful to complete the work He has begun in us. Unang ayo pag-ingon nga, mao na gid niya, mao na gid ko, hangtod sa hangtod, mao na gid ni. Daan na gini pagpalit, mao na jud ni. Kung kinsa ko, mao na gid. Ayo pagsulti anak kay gitrabaho pa ka. No? Amen ba? Ayo pagsulti nga, mao na gini, pobre na gid. Ayo sa paghulat sa kay giandam pa sa Ginoo ang imong pagkadato. Sa lagi kwarta lagi istoryahan dagag imin. Dihe. Sa kwarta istoryahan. No?
Ayaw, mana nga, di ta ngay mabalaka mo, salig lang tas Diyos. No? Matod pa sa Proverbs chapter 3 verse 5, no, salig sa Diyos sa bugos mong kasing-kasing. Trust in the Lord with all your heart. Salig lang yun. No? Ayaw kawad ig paglaom. Kaya kung mawad ang ganig ag paglaom, dili gid mo makita nga humanon sa Ginoo ang iyang trabaho sa imong kinabuhi. Nawad na magpaglaom. All you have to do is continue. Okay? Again, can we firmly believe that Jesus is in the Holy Eucharist? Mutuo ba ta ana? Or maybe some of us are still doubting. No, nga gadwa-duha pa ta, dili gini si Kristo. But God, who is full of mercy and compassion, sometimes would even allow Himself nga makita ta niya present. Siyo po malandong ba? Daga mga naitabo nga gitawag nga mga Eucharistic miracles sa tibok kalibutan. Mga milagro nga naitabo sa Eucharistia wherein ang ostya nagdugo, nahimong tinuod nga unod ni Kristo. Daga na kayo. And I was wondering kung mahitabo baka na diri sa atua, sa CCR, nga inig-ana sa panahon sa Eucharistia, magtulo ang dugo, mag-agas. But, mao po niya akong laing hunahuna pod. Maybe, may tabo, okay. Pero kung dili po may tabo, dili po ta ingon nga maluya, ngano man. Eh kung dili magaling may tabo, ako lang po ni, maybe because God is so confident kay tungod kay kitang tanan diri nituo kita nga siya gid na. Di na kinahanglan pa nga magdugo ay pa na di aron nga mutuo ta. Amen ba? But if ever manggaling mahitabo, also maayo gyapon. Aron pagid nga mapalig-on ang atong pagtuo. Bitaw? 4 years ago, pagsugod bitaw sa ministry namo sa exorcism, to mo Ginoo, to mo mga yawa nga nana sila. Pero sukad ana nga na apil ko na nga ministry, mas nilig-on ang akong pagtugis Ginoo. No? Dili tangod kay nagduha-duha ko sa Ginoo, pero kana bang mura bitaw ka nang na-reinforce ba? Mura ba naog ka nang kung kahoy pa na aron nga mapalig-on pang kahoy sa pawan pag gini maglaing kahoy? Mura ana ba nga concept? Mapalig-on siya. So the same with us, no? Ngano man walay mga milagro nga mahitabo dinhi sa simbahan. Ang but mapasabot ana, dili na pud ta motuos Ginoo. No? Ngano man ginig human og lihan sa masakiton, daw big wa gid mauli eh. Maingon din ta lugar nga di gid tinuod ang Ginoo. Pag umagsantalana namatay dayon. Maingon lugar ta nga adi, ingon ang Ginoo siya daw ang kinabuhi pagabanhaw, umlagi nabanhaw, matay mlagi. Mo ingon ba din ta nga dili tinuod ang Ginoo, di na din ta mo simba lugar. Ingana ba ang atong attitude? No? So kamo rin makatubag ana. Maigsoon. Muna karon nga kabuntagon, let's focus ourselves on Jesus. Tutok lang kay Ginoo. Kay pag mututok gan muslain, diya sugod ang inyong kalbaryo. Aside from God, kung naaga nimo laing tutukan, no? Ibutang ninyo inyong pagtuo sa lahi nga butang, sa lahi nga Dios nga giisip ninyo nga Dios. Diya gid ka magkalapait gyud. Because only Jesus, nasa iya ang tanan nga tubag. Nasa iya ang tanan natong gikinahanglan. Makasalig ta niya, makalaom ta kaniya, kay ang Dios matinud-anon og dili bakakon sama nato. Amen ba? Manan the next time nga maghunahuna ka nga wala may Ginoo, wala mingaw namang Ginoo sa akong kinabuhi, murag nahurot na siguro kay sa bakaha. Continue to believe that God is working. Nagapamuhat gyapon ang Ginoo. Because again, He is faithful to complete the work nga iyang gisugdan kanato. Amen ba? Palihog manindog.